our viewers worldwide, may the love of God envelop you, giving you hope in whatever situation you are in right now. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin, maski dumaraan pa tayo sa matinding pagsubok. The truth is, God is near to those who are suffering and helps them through their pain. As King David wrote, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." When you're living in faith, no, even to us Christians, even workers in church, That's true. hindi naman tayo exempted sa pagsubok, hindi tayo exempted sa pains. Yes. Because if we're exempted from all of those sufferings, bakit pa tayo nasa lupa? Dapat nasa langit na lang tayo, di ba? Problem-free. So in our featured testimony this week, husband and wife Jobert and Vanji deeply desired to build a strong family and raise godly children. However, they faced immense tragedy when all 4 of their children were born with serious health conditions, leading to the loss of 2. Paano nila haharapin ang masakit na pangyayari sa kanilang buhay? Panuuri natin ang kanilang kwento. Katuparan sa pangarap ni Jobert ang makasal kay Vanji noong 2014. At isa sa mga pinangarap ko is makapagbuo ng isang godly family, which is something na talagang pinagandaan ko. Gusto kitang ligawan, gusto kitang pangasawa kasi ikaw yung binigay ng Panginoon para sa akin. Tapos gusto ko siyang isupport in whatever na ililid sa amin ng Lord. Yun yung isa ko sa vow, I will support Him. One thing na talagang pinangako ko sa kanya, nabubuo kami ng buong pamilya. Whatever happens. Na hindi, kumbaga yung pera, problema yan eh. Yung ibang problema sa mga anak, meron at meron yan. But your strength is each other. Yun ang hina-highlight ko sa kanya during my vow for her. Hindi nagtagal, tinugon ng Diyos ang kanilang kagustuhan na makabuo ng pamilya. Isinilang ang unang anak na pinangalanan nilang Yesha Samuel. Subalit, napag-alaman na may sepsis siya. Ano yung nagawa ko para magkasakit siya? Yung parang, kasi being first mom, yung parang ano yung mga malibay na paligo ko sa kanya, yung mga ganon. So, sobrang takot. So doon na naging very alarming sa akin yon. Kaya malaking challenge, pero never yung nag-question kami. Ni minsan during that time. Makalipas ang ilang linggo, sa tulong ng panalangin at pagtutok sa kalagayan ni Yesha sa ospital, ay tuluyan siyang gumaling mula sa sepsis. Praise God kasi nung mga follow-up check-ups niya, ang ganda na naging improvement. Yung antibiotics na ginamit sa kanya, maganda yung naging respond ng katawan niya. Even doctors natuwa. As if walang nangyari. Kahit tinutusok siya sa bahay, parang nakita namin na lumaki yung intake ng milk niya, nag-gain na siya ng weight. So, as if wala. Yung parang nasagot yung panalangin na gumaling yung anak namin. Lumipas ang 2 taon, nabiyayaan muli sila ng pangalawang anak na si Zia Gabriel. Tulad ni Yesha, ay nagkaroon din ng sepsis si Zia. After 2 weeks, same, 14th day, nilagnat din siya. So alam na namin yung drill na gagawin namin nun. Kailangan dalhin agad yun kasi hindi normal yun. So parang dun pa lang, ang daming gamot, ang daming nakakatakot. Parang namba ko na nakikita yung anak ko. Yung parang hindi ko alam na, ako na lang yung itusok nyo, ako na lang yung, sa akin yun na lang ilagay. Makalipas ang 2 linggo, pumanaw si Zia. At sa loob ng 10 buwan, sunod-sunod ding pumanaw ang ama ni Jobert at ang kanyang mother-in-law. Sinabi namin na pinagpasa Diyos na namin. Nung tinigilan nila yung pag-resuscitate, nakita namin yung linya hanggang sa mawala, hanggang sa nung pinakahuli yung hininga niya, nakita namin. Nung time na yon, sabi ko, Lord, ayoko na makakita ng huling hininga ng mamatay. So that brings me more pain and traumatic experience about death. Sobrang hirap, halos gusto ko nang tumalon sa building nung hospital. Gusto ko magpakamatay ng time na yun. During that time, after Sia died, ayoko na muna. Natatakot na akong baka maulit-ulit, baka sa akin yung problem. Lumipas ang 2 taon, nabuntis sa pangatlong pagkakataon si Vanji. Subalit, nagka-miscarriage siya.
natatakot, parang sa Lord. Sabi ko, Lord, parang hindi ako nag-mourn dun sa pangatlo. Nangyari nung birthday ni Jobert na nalaman namin na walang heartbeat yung bata. Mas okay na mawala ngayon kaysa mawala na buo na siya at nakasama namin at nahawakan ko siya. Manid na ako nung time na yun. Nasa isip ko na lang, basta safe yung asawa ko. Yun na lang ang pinaka nasa isip ko. At kung anong meron kami, ibibigay ba yung panganay namin anak, bibigay ko na lang yung best sa kanya. Taong 2021, naringgan ng mag-asawa na nagdarasal si Yesha para magkaroon siya ng kapatid. Na talagang nag-stuck sa amin na, Lord, ipagpe-pray namin uling magkaroon ulit ng mabuntis ako ulit. Na-mention niya na gusto niya magkaroon ng kapatid pa. Sa amin, kontento lang kami na siya lang. Na iba pa rin yung lalaki yung bata na may kapatid pa. Pero ang ano ko naman doon, kung it will cause us yung safety ng asawa ko at magkaroon na naman ng chance na maulit yung dati, wag na lang. Parang sabi namin, Lord, wag na lang kung gano'n na din. Ipagkaloob kaya ng Diyos ang panalangin ni Yesha? Tunghayan natin sa linggong ito. Eric, parang pagod na pagod ako bilang magulang. Habang listening to the story, talagang one after the other, napakahirap. Parang talagang when you'll ask God why bad things happen to people and sometimes even to followers of Jesus. And it also helps to know that with God, pain will always have a purpose. Diba? Meron talaga siyang plano palagi. Correct. Actually, I got reminded doon sa sinabi ng isang pastor. Sabi niya, your greatest pain can be your greatest platform to proclaim the glory of God. Amen, amen. The death of loved ones, it leaves a deep and lasting impact on those left behind. Grief can bring overwhelming sadness, loneliness, and even a sense of emptiness that may last a lifetime. Many struggle with regret, guilt, or even unanswered questions. Tama yan, Felici. Hindi masamang magtanong sa Panginoon kung bakit hinahayaan niya minsan yung hindi magandang pangyayari sa buhay ng tao. Even Job and King David asked God, why? So there is biblical evidence na, Felici, okay, magtanong kay Lord ng, bakit po, Lord? Oo, tama. That's the beauty of having a relationship with God, di ba? Wala naman tayong matatago sa Kanya, di ba? Alam niya lahat, So there is openness, honesty, and vulnerability that make room for questions, like in the case of husband and wife, Jobert and Vanji. At yung tanong ni Vanji, Felici, hindi naman yung kung bakit hinayaan ni Lord mangyari yun, kundi tinanong niya saan siya nagkamali, di ba? May nagawa ba ako, Lord? And I think that's a good trait of a person. You practice self-awareness, no? And, she seemed to be praying for understanding and wisdom. She never really questioned God. Oo, tama. Kasi questioning God whenever bad things happen to good people is human nature. Yung bakit naman, Lord? Diba? Bakit naman? Diba? But rather than why, we must ask God what He wants us to learn from what we are going through. Diba? May purpose ka, Lord, eh. Lord, buksan mo mga mata ko, diba? So that I can see. Then pray for wisdom and strength to endure everything. But first, we must repent of all our sins. We have Him take control over our lives and surrender His Lordship. Gustuhin natin yung gusto niya, di ba? And if we want to do that, all you need to do is to come to Him with this prayer. Let's pray. Heavenly Father, Lord, inaamin ko na hindi ko naiintindihan ang aking sitwasyon. Pinapaalala mo sa akin, Panginoon, that you are God and you are in complete control. Lord, tulungan niyo ako during this season na hindi ko maintindihan ang mga nangyayari, Panginoon. Patawarin niyo ako, Panginoon, kung meron akong tampo sa inyo, kung meron akong mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Forgive me, Father. Salamat at you solved my biggest problem already, which is my sin. Lord, dumating ka para bayaran ang lahat ng aking kasalanan sa krus.
Dumating ka para bigyan ako ng kapatawaran. Dumating ka para manumbalik ako sa iyo. Magkaroon ako ng relasyon sa iyo. Magkaroon ako ng lakas na paghuhugutan. So Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. At mula ngayon kayo na po ang magmamaneho sa buhay ko. Kayo na po ang manguna. Ipakita niyo sa akin, Panginoon, ang mga bagay na pleasing sa inyo, Panginoon. At tulungan niyo akong sumunod. Gamitin niyo ang banal na Espiritu para patnubayan ako. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. And if you're going through tough times in health, in your finances, in your personal life, come to God in prayer. He will give you wisdom and direction to handle your situation. Manalangin po tayo. Aming Diyos Ama sa langit, salamat po sa kagalingang espiritual. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, na kaya mo rin pong gumawa ng mga miracle sa aming buhay, sa aming finances. Kung meron pong tao ngayon na nangangailangan ng financial breakthrough, dear Heavenly Father, we are praying for opportunities for this person to have that opportunity, Lord God, na makapagtrabaho, makapagbukas ng negosyo, makapag-support sa kanyang family. I also pray for restoration in relationship. Father God, marami pong magulang ang may alitan sa kanilang mga anak. Maraming mag-aasawa ang nagkakagalit sa maliliit na bagay. We are living in a broken world, Father God, because there are so many broken families, which is a result of broken marriages. So, Father God, I pray for healing right now for these people who are broken. To those who are sick, Lord God, let there be healing. Yes. To those who are separated, let there be reconciliation, Father God. To those who are lost, let there be salvation. Amen. In Jesus' name, Amen. amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. We are back on the 700 Club Asia, and we have in the studio husband and wife Jobert and Vangie. Welcome to the show. Welcome po. Ayan, thank you for joining us. Ayan. Thank God na si Yesha, your eldest, no, is now a healthy 9-year-old girl. Ayan. Pwede nyo ba describe gaano nyo katagal ginamot yung sepsis ni Yesha, no? Describe nyo naman sa amin gaano katagal yung gamutan at paano, at habang ginagamot siya, ano yung dumaraan sa isip nyo, no? Siguro, ang tumatakbo sa isip namin during that time, it's part of being parents. Okay. It is just, we just don't know na ganun pala siya kahirap. At mahirap sa amin during that time kasi it was the time na nag-resign ako sa corporate job ko noon to get into the ministry in a full-time basis. So during that time, financially we are incapable of supporting. But faithful ang Panginoon. May maginamit ng Lord na mga tao para masustain kami. Yung gamutan noon sa hospital, ayun, madugo rin yung gastos during that time. Tapos hindi namin akalain na darating, muntikan na noon na kakailanganin siyang kuhanan ng sample sa kanyang spinal cord para makita kung hanggang saan yung infection. But thank God, hindi na kinailangan gawin yun. Wow. Kasi it's very painful, napakalaki ng karayom na gagamitin. Oh, wow. With the little baby, Yes. spinal tap, no? Tsaka nakita namin at sinabi na rin ng doktor na siya ay nasa malnourished na siya kasi nga dahil gawa nung naging condition niya.
So parang ikaw as a parent, marinig mo na malnourished ang anak mo after everything that you've done. It's very heartbreaking. Yes. Kaya yun po yung isa sa mga masakit sa amin. Pero yung nakita namin nagpo-progress na. Ano yung nararamdaman mo, Vanji, no, nung malaman mong buntis ka na naman sa pangalawa mong anak at ano yung mga pag-iingat na ginawa mo this time? Yung pag-iingat, parang mas ano ko doon sa pagkain, yung ganyan. Pero hindi namin iniisip na ano siya, na mauulit. Pagkalipas ng 2 linggo na pag-alamang may sepsis rin pala ang pangalawa ninyong anak na si Sia exactly at that time, no? Yes, Sabi niyo 14 days. 14 days. Parang naulit na naman. And tinakbo sa ospital and at pagkatapos naman ng 3 araw, this is a sad moment na pumanaw siya. Vanji and Jobert, paano nyo to tinanggap na talagang nagtanong na ba kayo kay Lord? Of course, wala kasing words na makaka-describe doon sa pain na mawalan nga ng anak. At during that time, na doon kami sa point na, siyempre, nung mga nalaman namin kung gaano kalala yung case niya, doon kami sa point na dinedeny namin sa sarili namin yung reality na yun. Yeah. Nilaban namin sa panalangin. From that 14th day na nagkasakit siya, hanggang sa during the time na kunin siya ng Panginoon. So that was the longest 1 week that we had. Yeah. So lahat na mga po pwede namin gawin. There was a time nung kailangan siyang ilipat ng hospital. Kailangan namin mag-produce ng 400,000 para tanggapin siya ng hospital na makapag-provide sa kanya ng kanyang medication. Wala kaming ganong kalaking halaga. Sa Ross Boulevard, nakamotor ako noon, 2 a.m., takbo lang ako ng takbo doon. Hindi ko alam kung ano nangyayari kasi yun yung time na kailangan maghanap ng pera para matanggap siya sa hospital na tatanggapin siya, na magagamot siya. Kasi from one hospital, kailangan na mas malaking hospital para mag-provide doon. Hanggang sa nagbigay ng wisdom ang Lord sa akin, nadalhin siya sa isang hospital malapit doon, which is doon naman tinanggap. Pero hindi naging ganun kadali. At nung nailipat siya, nung nasa NICU, nandun kami sa harap, pinapag-pray ko siya at lahat ng mga batang may sakit doon. Natutuwa kami sa tuwing pinagpipray namin, isa-isa lumalabas yung mga batang kasama dyan dahil gumagaling. Oh, wow. Hanggang sa dumating sa point na yung anak na lang namin nung naiwan doon sa NICU. Ay, hirap. Sobra. Yeah. At nagtanong kami sa Panginoon not to question His authority and His being a God. We ask God why, because we want to understand it and for us to be comforted dun sa mas mataas sa plano ng Panginoon. Nung ipinasok siya, nung nagkasakit siya, very pa kami, parang positive pa, na baka katulad lang nung kay Yesha. Yes. Na gumaling siya agad, ganyan. Pero nung pinasok siya, nung nasa hospital siya, tapos hindi siya hindi siya matusukan ng dextrose, parang grabe na yung fear na parang bakit iba? Yeah. Tapos, nung kumuha ako ng water dun sa nursing station narinig ko nag-uusap yung mga doctors. And hindi maganda yung lagay niya. I didn't say that to my wife during that time, kay Maggie. But the Lord showed me that my daughter died twice. Nakita sa iyo ng Diyos na Mawawala. wala na siya. Wala ng buhay. Siya. Ang anak ko habang pinagpipray ko. Twice. Wow. Sakit nun. Kaya, Wow. Humihingi ka ng sagot, pero yung sagot, hindi yung gusto mong sagot. Yes, exactly. God answered. Yeah. Showed you. But it's not the answer that you are praying for. Yes. exactly. So, siyempre, ninegotiate pa rin sa Panginoon sa panalangin, inilaban namin sa panalangin. Kaya, talaga napaka-tough nung moments na. Wow. Yeah, kept holding on, no? So, then 4 years after Sia passed, you got pregnant Yes. with your 3rd child. However, you suffered a miscarriage. Although we know that, death is really a part of life. Talagang tragic part of life yun, di ba? Pero may mga sabi-sabi, di ba? Sometimes, some people say, baka may sumpa. Yung mga ganyan. Na-experience nyo ba yun? It's biblical because Yes. there's what we call generational curses Yes. sa Bible. But kami po bilang believers, we don't believe that there's a curse within Upon us. you. But we believe na
of course, na ano na yun binura ng Panginoon yun. Yes. Though we are hearing from people around us na baka may sumpa, may ganun. Yeah. May ganun kasi Noon, lalating itong may Pilipino ganun. po, Oo. naniniwala sa ganun. Baka may ginawa tayong May ginawang di maganda or what. So sabi Aray. pero kami hindi namin, alam niyo po yung sa kwento ni Job na minsan yung maririnig mo instead na support, there will be Yeah. people who will be commenting for the sake of giving a comment. Yeah. Pero hindi namin sila gano'n na narinig. Na, what I mean is hindi namin sila gano'n na inintindi during that time. Actually, there's a verse in the Bible Yeah. that says, no curse will take a light on the righteous. Exactly. So, talagang hindi yon, di ba? So, may purpose si Lord talaga dun sa mga pangyayari. Wow. Yung nakunan si Vanji, it's exactly on my birthday. Oo nga. Doon namin nalaman na wala ng heartbeat. Kaya, Excited kami kasi parang it's a gift na parang ganun. Tapos Actually, if you're an outsider, parang pwede mo rin isipin, parang ang heartless naman ni God. Bakit sa birthday mo pa? Di ba? to. Paano nyo na, yun? Paano nyo yun na process? nung time na yun, napayuko na lang ho ako Naawa kami kay Yesha. Naawa kami. Kasi Yeah, that's what she wanted. Mas iniintindi namin yung feelings ng anak namin kaysa Yeah. sa amin. After losing a child, ang naging mindset namin dun parang ano pa ba yung pinakamasakit na bagay na hindi namin kayang i-handle. Yeah. So, sa akin, birthday ko, nalaman ko ng kunan na asawa ko. Birthday ko lang yun eh. Yeah. Yeah. Okay na yun. Yeah. Suddenly, the things that are, was significant, hindi na ganun ka-significant, ano? Kasi po, nilibing si Zia December 24. 24. Wow. Kasi inisip namin, may Yesha pa ng Pasko. Oo nga. Ayaw Oo. namin maranasan niya na nasa wake kami ng Yeah. Pasko. So, nung tinanong kami, sabi, sige, 24. Then, diretso kami sa church. Diretso kami nag-service. It's Sunday. Yeah. After namin ng sementeryo, may naghatid sa amin. Wow. Sabi nila, ba't nandito kayo? Yeah. Sabi niya, we want to worship God. Amen. Grabe. May na-realize lang ako doon habang nakikinig ako kay Jobert and Vanji na yung mga trials and pains in our lives, hindi lang din tayo yung natututo. I heard you say, you're doing this for your child. Yeah. Iniintindi niyo yung nararamdaman niya. Yeah. And I think that's when you get to the point in your Christian life, in your prayer life, that whatever I'm going through, people are also learning from this. Yes. Kasi makikita nila, if we say we are followers and disciples and workers, how we react, Yes. how we live out our faith, is a testimony that lead people to God. Sa kwento na nakita natin, nalaman ninyo na yung anak nyo, si Yesha, nagpe-pray ng kapatid. No? Ano naman yung naging reaction mo dito? Narinig namin yun, parang sabi ko, eto na naman. Kasi alam namin ang... Parang kanta yun Okay, di ba? Prayer of a child. Diba? Napaka-powerful po kasi Powerful. ng prayer ng isang bata. Yeah. Ang tanong namin lagi doon is, if ever nasagutin ng Panginoon yun, how are we going to be prepared? So, Yeah. for me as a father, bilang padre de pamilya, head of the family, talagang ang dami kong mga ginawang mga preparations just in case na mangyari. So, talagang hindi lang ako nagdoble, hindi lang ako nagtriple sa paghahanap buhay. Talagang kayod kalabaw ang ginawa ko nun. Kasi na-experience ko na may kailangang gamutin sa anak ko, wala akong ma-provide financially Yeah. At some point, alam natin mataas ang kalooban ng Panginoon. Maraming bagay na kahit gaano pagsisikap mo, talagang Panginoon pa rin ang may lasay sa buhay. Yes. With this painful experience you had to go through in the early years of your marriage, ano yung natutunan ninyo na pwede niyong i-share sa ating mga viewers, especially those who are just starting to build a family, 'di ba? Ano ba? Sige, Vanji, mauna ka. Ano yung natutunan mo? Pinakamalapit mo sa Lord, yung pinaka-broken ka. Yes. Okay. Yun yung pinakamalapit. The Lord knows how we feel. Yeah. Alam niya, nag-grieve siya nung nawala si Lazarus. Jesus wept. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin. Minsan hindi natin naintindihan, pero we just have to trust His heart.
Yeah. Yun yung isang bagay na hindi nawala sa amin. Amen. Yung magtiwala na alam niya yung end point ng nangyayari. Yeah. Alam niya yung end point. We just have to pass through that tunnel. Tapos sa mga mag-asawa na dumadaan, more than anything else, mas bigyan nyo ng priority yung bawat isa. Mas magbasa ng salita ng Panginoon kasi walang ibang hahawak sa atin kundi yung pananampalataya natin. At yung marriage natin mas maging intact. Kasi ayun yung panghahawakan natin pag everything shatters. Yeah. Ayun po. Thanks, Vanji. How about you, Joe? Being parents po at pagtatayo ng family is a walk of faith. Sa mga nagpapasimula po magbumuo ng pamilya, palalimin niyo po ang pundasyon niyo ng pananampalataya po sa Panginoon. Being a parent, being husband and wife is a walk of faith. Hindi lang po siya being or having a relationship with God. It's not just a simple religion. It's something that very personal. At very personal ang Lord when it comes to establishing your family. Kung mahalaga sa iyo, mahalaga sa Panginoon. Then again, kahit yung pinakamahirap na sitwasyon, God will reveal the best. Thank you so much, Jobert and Vanji, for sharing your life with us and for enriching our lives because of what you've been through. Maraming salamat. Thank you, Jobert and Vanji. At bukas po sa pagpapatuloy ng kwento ni Jobert at Vanji, malalaman natin ang naging tugon ng Diyos sa hinihinging kapatid ni Yesha. Abangan po ninyo yan. Samantala, huwag kayong aalis. Magbabalik pa po kami. Even in our pain, we must trust God because He is sovereign. If He allows tragedy, it is to fulfill His good purpose, redeeming people from Satan's grip and saving them from eternal damnation. Our suffering also teaches us discipline, strengthens our faith, and prepares us for eternity in heaven. The Bible says, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Gayon din naman, kapag dumaraan tayo sa anumang trahedya, patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon sapagkat sa likod ng madilim na landas na ating tinatahak sa buhay ay may liwanag na naghihintay. Ang sabi po sa Biblia, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired by the testimony of husband and wife Jobert and Vanji, who endured untold misery, but remained steadfast in their faith in God. We also thank all our faithful partners and supporters who helped make the production and airing of this show possible. Scan the QR code on your screen if you want to be part of this mighty work of God through the 700 Club Asia. God bless you more and more. Ngayong Martes, Kahapon, napanood natin ang matinding pagsubok sa kalusugan ng mga anak ng mag-asawang Jobert at Vanji. nagkasakit ang panganay na anak, namatay ang pangalawa, nakunan sa pangatlo at pumanaw din ang biyanang babae at ama ni Jobert. Sa pang-apat na pagbubuntis ni Vanji, Magiging okay na kaya ang kanilang baby? Patuloy nating subaybayan ang kanilang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA